Inabot ng isang buwan bago gumaling ang ilang tinamaan ng chikungunya. Mahirap po yan, kaya dapat alam natin kung paano ito maiiwasan. Alamin natin sa Frontline Report ni Brian Basa. Binalot ng maliliit at mapupulang butlig ang leeg, mga kamay, talampakan at tenga ng 37 anyos na si Ruth nang tamaan ng chikungunya noong Oktubre. Inabot pa ng isang buwan bago siya tuluyang gumaling sa sakit. Ngayon, masigla na si Ruth habang binabantayan ang kanyang pinapagawang bahay sa Madela, Quirino, malayo sa dinanas na hirap habang nagpapagaling sa chikungunya. Yung talampakan ko, sir, hindi yung parang buhangin pag naglalakad ako. Yung parang bato-bato talaga na parang matutumba kapag ilalakad mo yung paa. And then, pati yung kamay. Yung tuhod, hindi mo ma-bend kasi pag mag-bend ka na, parang hindi ka na rin makatayo. Nakaranas daw si Ruth ng lagnat at pananakit ng laman at kasukasuan. Pag nandun ka na talaga, sir, mararamdaman mo yung parang mamamatay ka na pag sumakit na yung anit mo hanggang ingrown. Pinakita ni Ruth ang kanyang bakuran, madamo at maputik. May bakas pa ng tubig ulan. May kanal din sa di kalayuan. Sa isang tabi, naroon ang mga drum at balde. Magmula raw nung magkasakit si Ruth, pinagtatapunan niya ang mga nakaimbak na tubig. Paliwanag ng eksperto, sa ganito namumugad ang mga lamok na nagdudulot ng chikungunya. Nakukuha ang sakit na ito sa kagat ng lamok na may dala ng virus. Ayon sa eksperto, para rin itong dengue. Dengue and chikungunya is almost the same. The difference of the two is in dengue, the fever is a high-grade fever lasting for 4 to 7 days. While in chikungunya, it only lasts for 4 days, but it causes severe muscle pains. Bukod sa lagnat at pananakit o pamamaga ng kasukasuan, sintomas din ng chikungunya ang pananakit ng ulo, pagkahilo, panghihina ng katawan at pamamantal. Ngayong taon, lumobo sa higit 2,800 ang mga kaso ng chikungunya kumpara sa 600 kaso noong isang taon. Halos 400% itong pagtaas ng kaso. Ayon sa Department of Health, nakaaapekto rito ang muling paglabas-labas ng mga tao nang humupa ang pandemya. So kung noon, mas maraming oras sila na nasa bahay, kaya mas mababa yung cases ng chikungunya tsaka ng dengue. Eh ngayong mas nagtatrabaho na, mas lumalabas ang ating mga may bahay, ang ating mga tatay. So hindi na ganun kadalas yung siguro yung paglinis. Mainam daw na linisin ang paligid para walang pamugaran ang mga lamok. Makatutulong din ang paglagay ng insect repellent at pagsuot ng pantalon at damit na may mahabang manggas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.